Hello, Sam. Sang malakas na malakpak po para sa ating Panginoon. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli po tayong tumayo para po sa mensahe ng ating Panginoon. Basahin ko po sa magandang balita Biblia ang ating pong gusto. Sa aklat po ng Acts chapter 9, verses 3 to 9. Basahin ko sa magandang balita Biblia. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka't pumasok sa lungsod, at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon na kinuha ko dito sa verse 6. Ang sabi po dito is, "Arise and go in the city." Kaya ang tema ng mensahe ng Panginoon, arise and go. There are moments in life when God calls us to move on, to get up from where we are and step into what He has prepared for us. Sa aklat ng Acts chapter 9, si Saulo po ay nasa road of Damascus. Ang purpose po ni Saulo, bakit nasa daan siya ng Damascus, ay upang puntahan niya yung mga mananampalataya na nagtitipon-tipon, na nagpupuri sa Panginoon upang ito'y kanyang usigin. But, yung kanyang layunin na uusigin yung mga mananampalataya at the road of Damascus, ito po na bago ang buhay ni Saulo. In that moment, sa kanya pong paglalakbay, lahat ay natigil sa kanya pong buhay. At hanggang si Saulo ay natumba at siya ay naging bulag sa loob ng 3 araw at hindi niya kumain at uminom. At sa kanyang pagkatumba, nakarinig siya ng isang tinig mula sa Panginoon na tinatawag ang kanyang pangalan. At sabi pa, "Sino po kayo, Panginoon?" Hindi niya recognize kung sino yung sasalita. Ba't alam niya na Diyos yung sasalita kasi tinawag niya ang Panginoon. Yung ginamit niyang Lord sa English, yung ginamit niyang salitang Panginoon, that is capital letter. Sa Biblia, capital letter, it means pag capital letter yung letter P na Panginoon at capital letter yung letter L doon sa Lord, ibig sabihin that is pronoun. It typifies, yan po ay pangalan ng tao o pangalan ng Diyos. Kasi pag small P yung Panginoon at small L yung Lord, ibig sabihin Diyos ng sanlibutan. Yung tumatawag sa kanya, walang iba kundi si Satanas. But, dito po ang binanggit, ang ginamit ng Biblia ay capital letter. So, kilala niya, alam niyang Diyos yung nagsasalita, pero hindi niya alam kung sino, kaya tinawag niya, "Sino po kayo, Panginoon?" Yung pagtawag niyang Panginoon, ang sa mga Hudyo noon, ang pagtawag ng Panginoon, it means Rabbi, Master. So yun po, yung paggalang po sa kanila, pag tinawag mong Rabbi, Guro, pag tinawag mong Master, pag tinawag mong Panginoon, napaka-paggalang po sa kanila yun. But in this moment, sa buhay po ni Saul, narinig niya isang tinig. At ang sinabi ng tinig ay, "Ako ang iyong Diyos na iyong inuusig."
Pagkarinig ni Saul noon, alam niyo po ang tanong ni Saul, ano pong gusto ninyong gawin ko? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, arise and go. Tumayo ka at bumangon. So kung titingnan po natin, the short command, arise and go, was the beginning of Saul's transformation in his life. Napakasimpleng command ng Panginoon. Pero doon nagsimula yung pagbabago ng buhay ni Saul. From Saulo na mamamatay tao to naging Paul na apostol ng Panginoon. It is a simple command, but it carries a powerful message. Napakasimpleng command, arise, bumangon ka, tumayo ka, bumangon ka, sabi niya. Napakasimpleng command, pero nagdadala ito ng makapangyarihang mensahe. Minsan ang Panginoon, hindi niya pinapakita ang lahat, ang kabuuan ng kanyang plano sa ating mga buhay. But ang gusto lamang ng Panginoon sa atin is, He wants us to get up. He wants us to arise. He wants us to take up. Gusto ng Panginoon na bumangon ka. Gusto ng Panginoon na tumayo ka at bumangon ka. Sometimes sa buhay po natin, nadadapa tayo minsan. Sometimes sa buhay po natin, nakakagawa tayo ng pagkukulang, nakakagawa tayo ng pagkakamali, but yun yung ginagamit ng kaaway, yung pagkakamali, yung pagkabagsak mo, yung pagkadapa mo, yun yung ginagamit ng kaaway upang ikaw ay manatili doon. But ang sabi ng Panginoon, arise and go. Amen. Sino na pong naranasang bumagsak sa kanyang buhay? Bumagsak sa kanyang negosyo. Bumagsak sa lahat ng bagay. But, sabi ng Panginoon, arise and go. Mga kapatid, God called us to rise and obey and trusting Him to lead us. Ang tanong, are you ready to arise from where you are and take the next step God is calling you to go? Nakahanda na ba kayong tumayo, bumangon, at dumapo sa isang hakbang na kung saan ay tinatawag ka ng Panginoon? Sa hapon pong ito, mula po sa ating binasa, there are some steps to arise and go. Number 1, sa verse 6a, ang sabi po dito, arise. Ibig sabihin, kailangan natin yung steps to arise and go, a life of surrender. Kailangan natin yung buhay na may pagsuko sa Panginoon. Yung salita pong arise, ay dalawa pong meaning. Literal meaning, yung physical at saka spiritual meaning. Unahin natin yung spiritual meaning at literal meaning ng arise. Ibig sabihin, arise means to get up from sitting or lie down. Pag sinabi nilang, bumangon ka na, altawad, tanghali na. Mula sa iyong pagkakahiga, pinapabangon ka dahil tanghali na. Mula sa iyong pagkakaupo, tinatawag ka, tumakdarkan, tamapan tayo. That is physical meaning or literal meaning ng arise. Punta tayo sa spiritual meaning ng arise. Arise, it means to wake up spiritually or emotionally and take action. Yung bumangon ka spiritually at emotionally and then gumawa ka ng hakbang. Example nito is yung kailangang bumangon tayo from our doubts at simulan mong magtiwala sa Panginoon. Sa buhay po ng isang mananampalataya,
Hindi po naiwasan na tayo ay nagkakaroon ng pagdududa minsan sa Panginoon. Na para bagang pakiramdam natin walang ginagawa ang Panginoon sa ating mabuhay. But when God said to us, arise, pinapabangon niya tayo spiritually. Kailangan gumising po tayo spiritual at gumising po tayo emosyonal at gumawa tayo ng isang hakbang. Yung salita pong arise, it is a call to surrender. Ito yung tawag ng pagsubok. Kung titingnan po natin, ito pong Saul na kilalang kilala. He is interpreter of the law. Itong si Saul. Kumbaga, he is nagtatrabaho siya sa Supreme Court ngayon kasi interpreter siya ng batas. Kilalang kilala si Saul, nire-respeto yung kanyang buhay sa kanilang komunidad. Napaka-asyong inilabat at the road of Damascus. Saul is humble. Saul is blinded and completely undone by his encounter with Jesus. Na kahit anuman yung natapos Saul, kahit anuman yung kanyang kalagayan at the road of Damascus, nagpakaba siya sa Panginoon. Yung Saul na nire-respeto, bumagsak. Yung Saul na ang taas, ang tingin ng tao, nabulag. Yung Saul na very successful sa kanyang career, sa kanyang buhay, at the road of Damascus, nawala ang lahat ng yon because he encountered Jesus. Siguro naranasan po natin ang nawalan. Sino pong naranasan nawalan dito? Nawalan ng pera, nawalan ng gamit, nawalan ng mahal sa buhay, hindi man siya namatay, nakakita ng iba, nawalan ka, masakit, Kuya Ede. Dito si Paul, at this moment, ganun po yung nangyari sa kanyang buhay. But, yung salita po ng Panginoon kay Paul, arise. Yun din po ang sinasabi ng Panginoon sa atin, arise. Saan tayo dapat tumayo? Saan tayo dapat mag-arise? We must arise from our past. Amen. Bumangon tayo mula sa ating mga nakaraan. Saul had a terrible past. Ano ba yung past ni Saul? Persecuting Christian. But God still called him. Napakasama ni Saul. Hindi pa Pablo ang pangalan niya. Napakasama si Saul. Pinapatay niya, inuusig niya yung mga mananampalatayang sumasamba sa Panginoon. But despite sa kasamaan ni Saul, God called him. Our past does not disqualify us from God's purpose. Lagi po nating tandaan na yung nakaraan po natin, hindi po yun yung magdi-disqualify ka para hindi magawa ng Panginoon yung layunin niya sa buhay mo. Sino po bang walang nakaraan dito? Lahat po tayo may nakaraan sa buhay. But sometimes yung mga nakaraan natin, yun yung ginagamit ng kaaway para ilatag sa'yo. Kaya ngayon pag inilatag ng kaaway, iniharap sa'yo ng kaaway, yung nakaraan mo, mawawalan ka ng gana. Ayaw ko na. Ayaw ko nang tumayo, ayaw ko magpagamit sa Panginoon kasi ito yung nakaraan ko. Dapat pag inilatag sa atin ng kaaway yung ating mga nakaraan, pwede nating sabihin kay Satanas, pag inilatag niya, oo, inaamin ko na noon, minahal kita, pero ngayon, binabawi ko na. Stupid! Pwede natin sabihin yun kay Satanas. Kasi yun yung ipilit niya, ipinabalik sa atin yung ating past. Hindi ka move on because of the past. Pinipilit niya ginagamit yung emotion because of the past. But ang sabi ng Panginoon, we must arise. Arise from our past.
My beloved brethren, don't stuck in guilt or shame. We must arise. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Saan pa tayo dapat mag-arise? Arise from our comfort zone. Growth begins when we live where we are comfortable. Yung alam mong komportable ka, kailangan mong lumabas dyan. God often calls us out before He shows us what's next. Tinatawag muna tayo ng Panginoon bago niya ipakita kung ano yung mga susunod na hakbang. But sometimes, hindi natin mabitaw-bitawan yung comfort zone natin. Hindi natin mabitaw-bitawan yung komportable na meron tayo. But ang sabi ng Panginoon, we must arise from our comfort zone. Ang tanong, what comfort zone is holding you back? Ano ba yung comfort zone na humahad lang sa'yo para hindi ka makapagpuri sa Panginoon? Ano ba yung comfort zone na humahad lang sa'yo para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? Like Saul, sinabi ng Diyos sa kanya, arise. Kailangan tumayo tayo mula sa ating comfort zone. Saan pa tayo dapat mag-arise? Arise from fear and doubt. Fear keep us seated. Fear keep us paralyzed. But faith call us to arise. Kailangan tumayo tayo mula sa ating mga pagkatakot, mula sa ating mga pangamba. Dahil yung pagkatakot, yung pangamba, pinapatay niya, pinaparalyze ka niya. Dahil kapag mayroon kang pagkatakot, hindi ka makakatayo, hindi ka makakapumpon, hindi mo may pagpapatuloy ang buhay mo because of fear and because of doubt. But the Lord call us to arise from fear and doubt. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon, sapagkat yung pananampalataya niyan, kayang-kaya niyang patayin yung pangamba, pagkatakot sa ating mga puso, sa ating mga buhay. We must trust God and take the first step, even if we feel afraid. Kahit na nakakaramdam tayo ng pangamba, nakakaramdam tayo ng pagkatakot, humakbang ka. Pagka ikaw ay nag-arise, kailangan ihakbang mo ang isang paa mo. Humakbang ka kahit di mo pa nakikita malinaw kung ano yung plano, yung layunin ng Panginoon. Ihakbang mo. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, arise. Saan pa tayo dapat mag-arise? Arise into purpose. When Saul arose, he stepped into God's calling for his life. Ang sabi ni Saul, ano kung gusto mong gawin ko, Panginoon? Mula sa pagkakadapa, mula sa pagkakapulat, nagtanong pa si Saul sa Diyos, ano kung gusto mong gawin ko, Panginoon? Natanong naman natin sa Panginoon, Lord, ano bang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Minsan, parang ang hirap natin tingnan yung purpose natin, why God created us. Naisip niyo ba na why God created Jude? Naisip mo ba na why God created Rhea? Why God created you? Naisip mo na ano yung purpose mo sa mundong ito? Bakit nilikha ka ng Panginoon? So we must find our purpose according to the purpose of God. Because we cannot fulfill our purpose in life if we are sitting in same place of spirituality. Hindi natin matatagpuan yung ating layunin sa buhay kung nananatili lamang tayong nakaupo o nananatili lang tayo doon sa kung saan tayo nabagsak
kung saan tayo nilugmok ng kaaway, kung saan tayo nilinlag ng kaaway, kung mananatili ka doon, then you cannot find your purpose why God created you. Si Saul, bagamat kriminal, bagamat killer, pero nakita niya yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. And because nung nakita niya yung purpose, nung nawaan niya yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay, from criminal to become apostle. And because of Apostle Paul, lumaganap ang Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, God has something for us to do, but we must get up. Ano? Merong bagay na nais gawin sa iyo ang Panginoon. Pero hindi niya magawa yun kung hindi ka mag-aris, kung hindi ka tatayo, kung hindi ka babangon. We must leave our past. We must leave our fear. We must leave our comfort zone and step into the purpose of God. Kapag nangyari po yun, then magiging kagamit-gamit yung buhay natin para sa lapitan ng ating Panginoon. Palagpan natin ang Diyos. Pangalawang habang para tayo ay makapag-arise and go. Verse 6b, ang sabi po dito, go into the city. Go into the city. Alam niyo po, yung mga kapastoran sa army, pag kami nag-usap-usap, tinatanong ko yung pangalan ng kanilang simbahan. Sabi ko sa kanila, yung mga kaibigan ko, yung mga kadikit ko, sabi ko sa kanila, alam nyo ako, kahit ano pang klase, ano pang pangalan ng inyong mga simbahan, ng inyong mga grupo, iisa lang ang pupuntahan natin pagdating ng araw. Sabi niya, saan? Pupunta pa rin kayo sa City of God. Sabi, ang galing mo. Sabi niya, mukhang niyayaya mo kami sa grupo mo. Yes, pupunta pa rin kayo sa City of God. Yung City of God na binabanggit ko, nagbibiruan kami, pero yung City of God na binabanggit ko, hindi po yung organization, but a place na inihanda ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng Panginoon kay Saul, hindi lamang niya inutusan, arise! But ang sabi niya, go into the city. Yung salitang go, ibig sabihin, to move from one place to another. Bumangon ka, sabi niya, tumayo ka. At lumakad ka. Hindi lamang pinatayo ka ng Panginoon mula sa pagkakapasok mo. Hindi ka lamang pinatayo ng Panginoon mula doon sa bagay kung saan nilinangkan ka at kailangan mong humakbang. Go, ang sabi ng Panginoon. Specific yung sinabi niya, go into the city. Pumunta sa lungsod. Yung salitang go, it also means to proceed or to take action. Kailangan kumilos gawa ng action. Kaya yung salitang go, that is a verb. Pag sinabi nating verb, that is an action words. Ibig sabihin ng go is an act of faith and trust in God's guidance. Ito yung gawain ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Wala mang kakilala si Saul. Sabi ni Saul, Panginoon, ano pong gusto mong gawin ko? Sabi ng Diyos, arise and go into the city. Wala siyang kakilala doon. Pinapapunta siya sa city, sa syudad, pero papaano makakalakad si Saul, napulag na siya. Pero alam niyo ho, bago pa man mangyari yon, meron na hong inihanda ang Panginoon na tao na aalalay at tao na tutulong kay Saul. Hanggang sa nag-aral si Saul ng salita ng Panginoon kay Gamaliel. Kaya si Gamaliel, ang father of faith ni Saul, tinuruan siya
hanggang sa siya'y naging Paul. Kaya nung marunong na, may alam na sa salita ng Panginoon, Paul, nangangaral na siya ng salita ng Panginoon. Yung mga nakakilala sa kanya, natakot. Isa niya parang masukin niya yung parang lililin lang tayo ng tao niya. Kapag sumama tayo sa kanya, uusigin din tayo, papatayin din tayo. Kilalang kilala yan. But naging living testimony yung buhay ni Paul. Yung salitang go, it is a call of obedience. Mga kapatid, God doesn't always show the full plan, just the next step. Yung kabuuang plano ng Panginoon sa buhay mo, hindi niya ipinapakita ang kabuuang detalye ng plano niya sa buhay mo. Sumunod ka lang sa pinapagawa ng Panginoon, dahil doon mo makikita kung ano yung gagawin sa'yo ng Panginoon. At kapag tayo po ay nag-go, going requires faith. Going, it is a stepping out in faith, trusting God's guidance. Kapag nakapag-decide ka, I need to go. Yan ay pakakbang ng nananampalataya at pagtitiwala sa guidance ng Panginoon sa buhay mo. Saul had to trust God to lead him after he arrived in the city. Natiwala Saul, hindi sinabi, Panginoon, wala akong kalala doon. Hindi nga ako makakita, paano kung malalaman yung daan papunta sa syudad? Pero babasahin po natin the book of Acts, chapter 9, at the following chapter. Makikita po natin doon na meron nang inihanda ang Panginoon para kay Saul. So faith grows as we move forward. Habang tayo po ay nagpapatuloy, habang tayo po ay gumagalaw sa ating pananampalataya, habang tayo po ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, dahil yung pananampalataya po natin lumalaki at lumalaki. Para lang tayong nag-aaral. From grade 1, habang nag-aaral ka, napopromote ka, grade 2, tumataas din yung pag-aaral mo. Hanggang sa maging high school ka, maging college ka. Bawat stepping stone, iba't-iba yung level ng pag-aaral. Ganyan din po sa ating pananampalataya. Iba't-iba po yung level ng ating pananampalataya na habang sinusunod natin yung ipinapagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay, habang tayo po ay nagpapatuloy na nagpupuri, nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, dahil yung pananampalataya mo mas lalong pinapalago at pinapalago at pinapalago ng ating Panginoon in every day in our lives. Iba't iba yung mga na-encounter natin. Doon, pinapalago naman ng Panginoon yung ating pananampalataya. Going leads to transformation. Yung paghakbang, ito ay nagdadala ng pagbabago. Saul's obedience lead to his transformation into Paul, a powerful witness for Christ. Our openness or our willingness to go open doors for God to work in our lives. If we are willing to go, binubuksan mo ang pintuan para ang Diyos ay makakilos, makagawa ng mga bagay sa buhay mo. But kapag sinabi mong ayaw ko, dito na lang ako, sinasaraduhan mong pintuan upang tumawa ang Panginoon sa buhay mo. Siguro wala pong may gusto sa atin na saraduhan ang pintuan ng ating buhay para makakilos, makagawa ang Panginoon. Gusto natin na ang Diyos ay makakilos sa ating mabuhay
huwag mong saratuhan ang pintuan ng iyong buhay para ang Diyos ay malayang makakilos sa buhay mo. At kapag nag-decide ka, sumunod ka sa sabi ng Panginoon, go! Ihakbang mo ang iyong pananampalataya. Bagamat nakikita mo walang kasiguruhan, bagamat nakikita mo parang walang direksyon, but kapag inihakbang mo ang pananampalataya mo, inihakbang mo yung mga paa upang sumunod sa kagustuhan ng Panginoon, then binubuksan mo ang pintuan para ang Diyos ikilos at gagawa ng mga bagay na kagilagilalas sa buhay mo. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Meron pa po siyang gustong gawin sa buhay po natin. Ang kailangan lang po, ang hinihintay lamang po ng Panginoon, our willingness to respond to the command of God to go. Yung obedience natin sa Panginoon. When we obey God's call to go, then He uses us for His glory. Gagamitin ka ng Panginoon sa Kanyang kalwalhatian. Pangatlo at ang panghuli na steps para tayo po ay makapag-arise and go. Verse 6c, and it shall be told thee what thou must do. Sa Tagalog, ang sabi niya dito, at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ito yung tugon ng Panginoon kay Saul. Sa tanong ni Saul na, what must I do, Lord? Anong dapat kong gawin? Sabi ng Panginoon sa kanya, arise and go in the city. At doon, sabi niya, sasabihin kung ano ang iyong gagawin. Marahil, isipin po natin, bakit hindi pa sinabi kaagad ng Diyos? Bakit doon pa lang sa siyudad sasabihin? Kasi nga, may inihanda na ang Panginoon. May inihanda na ang Diyos na gagamitin niya para si Saul ay bigyan ng instruksyon, para si Saul ay bigyan ng gabay. May inihanda ng tao na ang Panginoon na instrumento. Ano itong pangatlo na steps? A life of trusting God. Yung buhay na may pagtitiwala sa Diyos. Trust God even when we don't understand. Pagtiwalaan pa rin natin ang Panginoon kahit na hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa ating mabuhay, yung mga plano ng Panginoon sa ating mabuhay, lagi nating pagtiwalaan ng Diyos. Kung titingnan po natin, si Saul ay hindi siya sumagot sa Panginoon, anong gagawin ko ng Panginoon? Wala akong kakilala, hindi ako makakita. But, nung nakita ng Panginoon na sumunod si Saul, merong taong sumundo kay Saul. Naalala ko, nung ako'y nag-apply ng pastor sa Assemblies of the Cross Corps, yung application form na pinilaman ko, kahit labag sa kalooban mo, mag-yes ka pa rin. Kasi kung hindi mo sinagot ng yes, matik, hindi ka matatanggap. Ano yung tanong na yon? Yung tanong na doon, do you trust God for your support? Pag sinagot mo ng no, matik, ikis ka. Pero pag sinagot mo ng yes, by kwento. Mga pastor, walang sahod,
walang income, sumusunod lang sila sa pinapagawa ng Panginoon. At kapag sumusunod ka sa pinapagawa ng Panginoon, God uses instrument para matugunan yung pangangailangan mo sa bawat araw. Sa buhay po natin, mga simpleng bagay na pangangailangan natin. Sometimes, even you, ginagamit ka ng Panginoon na instrumento para matugunan yung pangangailangan ng kapatid mo sa Panginoon. At kapag ikaw naman ay may pangangailangan sa Panginoon, meron din gagamitin ng Panginoon na instrumento para matugunan yung pangangailangan. Hindi na po bababa ang Panginoon dito sa lupa para personal niyang ibigay ang iyong pangangailangan, but He uses instrument para matugunan ang pangangailangan mo. But we must trust God. Magtiwala at pagtiwalaan pa rin natin ang Panginoon. Na sa kabila na parabagang walang katiyakan, sa kabila na parabagang walang kasiguraduhan sa ating mabuhay, sa ating landas na tinatahak, hindi natin makita yung blueprint, hindi natin makita yung kabuuang plano ng Panginoon sa atin, kung bakit ipinapagawa niya ito sa atin. But as long as na sumusunod tayo, as long as na inihabang natin ang ating mga paa, as long as na ginagawa natin yung pinapagawa ng Panginoon, then God will lead you. God will provide your needs. Kasi as long as na ginagawa mo pa rin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon na walang kasiguraduhan, ibig sabihin meron kang pagtitiwala sa Panginoon. Sometimes God calls us to act before we see the full picture. Makbang ka muna. Pakita mo muna sa Panginoon. Di ba ang sabi ng Panginoon kay Moses ay kay Abraham? Abraham, lisanin mo yung tahanan at pupunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi specific yung lugar. Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Future tense. Yung ginamit ng Panginoon. Lisanin mo, sabi ng Diyos kay Abraham, at pupunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Di ba, hindi nagtanong si Abraham na, Panginoon, iwanan ko ba yung ganda ng buhay ko dito? But, ipinakita ni Abraham, iniwanan niya yung kanyang comfort zone. At sumunod siya sa pinapagawa ng Panginoon. Bagamat walang katiyakan kung saan siya pupunta, but ipinakita niya yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil makita po natin na yung pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon, hindi po nasayang. So sa buhay po natin, yung pagtitiwala po natin sa Panginoon, hindi po yan masasayang. Trust God's timing and be willing to walk by faith and not by sight. Umagat tayo sa ating pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita natin. Makita natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Trusting God by taking the next step. Kung babasahin po natin yung kwento, Saul had to physically rise and move forward in faith. Literal na bumangon si Saul mula sa kanyang pagkakadapa. Na bagamat siya'y bulag at that time, literal na bumangon siya, literal na tumayo siya, at literal na lumakad siya. Ipinakita ni Saul, bagamat tinig pa lang ng Panginoon yung kanyang napakinggan. Hindi pa niya nakita
Hindi pa niya naranasan yung kabutihan ng Panginoon. Hindi pa niya naranasan, natikman yung katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kasi killer siya, mamamatay siya. Habang nasa daan, ang layunin niya kung bakit nasa road of Damascus siya ay upang patayin, usigin yung mga mananampalataya. Wala siyang personal knowledge sa Panginoon. Wala siyang personal na relasyon sa Panginoon. But at this moment of time, when he encountered God, sumunod agad siya sa ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, sa hapong ito, marahil meron pong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Huwag nating questionin ang Panginoon. What if? Mahilig kasi tayo sa what if. Pag may pinapagawa ng Panginoon, sabihin pa natin, like Isaiah, sabihin natin, here I am, Lord, send me. Nandito ako, Panginoon. Anong gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin ko? At kapag tinanong mo yan sa Panginoon, be ready. Sa itutugon ng Panginoon, sasabihin lang ng Panginoon, arise and go. Tayo pong lahat ay kumain. The word arise and go is more than a command. It's an invitation to a new life. It's an invitation to a new direction. And it's an invitation to a deeper relationship with God. Mga kapatid, mula sa iyong kinatatayuan, what is God asking you to arise from? Ano ba yung hinihingi sa iyo ng Panginoon? Yung sinasabi sa iyo ng Panginoon na dapat tayuan, na dapat kang tumayo mula sa ikaw lang makakasagot niyan sa Panginoon. And where is God asking you to go? Saan ka pinapupunta ng Panginoon? And when you trust Him with your next step, pagtitiwalaan mo ba ang Panginoon? If you arise and go, pagtitiwalaan mo ba ang iyong Diyos na nagkukumat sa iyo na arise and go, na kahit hindi mo makita yung kabuuang layunin niya, yung kabuuang plano niya sa buhay mo. Basta ang sinabi lang ng Panginoon, ang plano lang ng Panginoon ay pinakita niya, sinabi niya sa atin, mga plano para sa ikabubuti ng bawat isa. Mga plano hindi para sa ikasasama. Yun lamang yung pinakita ng Panginoon na plano niya sa iyo, plano niya sa atin. Ngayon, pagtitiwalaan ba natin ang Panginoon? Kung pagtitiwalaan natin ang Panginoon, then we must arise and go. Habang inaawit natin itong pusong basag, gawin natin panalangin ito sa Panginoon. Hallelujah. Kung hindi pabasag ang ating puso sa Panginoon, it's time for us na ipabasag natin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin
sa iyong presensya. Suriin puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, baguhin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang buhay ko. Ninanais ko itataas ang ating nagdadamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong nasag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang ating mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. The Lord wants us to arise and go. Don't be stuck from the guilt of your past. Don't be stuck from the shame of your past. We must arise. We must go. Hallelujah. Hallelujah. Precious Holy Spirit, help us to arise and go. Sa aming mga past, sa aming mga weaknesses, help us to arise and go. Like the song namin inawit, baguhin mo ang puso namin, Panginoon. Baguhin mo ang buhay namin. Gamitin mo ito para sa iyong kalulatian. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoon, for your glory. Gamitin mo ang buhay namin for your glory, O God. Not for our glory, but for your glory, O God. Holy Spirit, continue to give us a spirit of humility, a humble spirit, pagpapakumbaba, lalong-lalo na sa iyong harapan, Panginoon. Holy Spirit, tulungan mo kami na maging aware sa bawat pagkilos ng Panginoon sa aming mga buhay, sa pamamagitan ng iba't-ibang mga sirkumstansya, Panginoon. Alam namin na bawat sirkumstansya na nangyayari sa aming mga buhay, meron kang mensahe. But Holy Spirit,
Help us na maunawaan namin, ma-recognize namin ang mga mensahe mo ito. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Holy Spirit, give us the courage. Give us the boldness to arise and go. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Panginoon. We give you all the glory, presence, adoration, and thanksgiving. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.